Ayan, si Miss Lovely, meron tanong. Kung pwede ba daw yung SDN sa lactating dog. Actually, kung gusto ninyo na sumisirit yung gatas ng lactating bitch ninyo or dog, ay SDN42 ang gamitin po ninyo. SDN42 has the highest protein content. Swak na swak lang ang fat content, hindi po sobra, hindi po kulang. 12% ang minimum fat. At 42%, whopping 42% minimum ang crude protein niya. And mostly yun galing sa animal protein. Konting-konti lang kasi meron tayong konting rice. Pero this is animal protein from beef, from poultry sources, at talagang high quality yung amino acids and protein na nakukuha ng aso sa SDN42. Okay, kung gusto ninyo mag-breed, gusto niyo syempre kapag may puppies na yung aso ninyo, gusto niyo maraming gatas. Meron kasi mga bitches or mga female dogs na konti lang mag-produce ng gatas. Ano ang pwede mong gawin ngayon para lumakas ang gatas niya, para busog na busog yung mga maliliit mong puppies at healthy sila at maganda yung quality ng milk. Ito po, makinig kayo, Unang-una, syempre, SDN nga. Feed SDN. Pwede rin naman yung SDN42 beef. Ayan, maganda rin po itong SDN42 beef natin. Walang poultry to, walang chicken para dun sa mga dogs na may allergy sa chicken. Pwede rin naman SDN28. Medyo mas malabnaw ito ng konti. Pero mas mura kada kilo. Nasa mga 180 yata to per kilo, kung bibili ka ng malaking packaging. Pero, mas maganda pa rin talaga yung SDN42. Kasi ito talaga concentrated po ito. Ang maganda nito, konti lang kakainin ng aso niyo, ang dami ng makukuha ang nutrients. Hindi kagaya ng iba, ang dami na nila ng kinain sa dog food na iba, tapos konti lang yung nakukuha ang nutrients. Pampalaki lang ng kain yun, hindi po talaga nutrition ang nangyayari. Kaya SDN, sinasabi ko dati, this is not just dog food. This is true carnivore nutrition, hindi lang food. Kasi pag food, pwedeng junk food, di ba? Nutrition talaga kasi yung kailangan talaga ng katawan nila, nakukuha nila po dito. And kung lactating dog kasi malaki yung requirement nila for nutrition kasi umiinom yung mga puppies nung mga nutrients galing sa katawan ng bitch, nagkakaroon ng problema. Alam niyo ba kapag poor quality nutrition ng bitch ninyo, ay mangangayayat yan, malulosyang po yan dahil nauubos, lalo na kung ang daming puppies, nauubos nila yung nutrient ng nanay. Ang gagawin ng nanay, dahil wala siyang makuha masyado dun sa kinakain niya, ay i-absorb na ng milk yung galing sa katawan mismo ng nanay. Kaya yung mga nanay, di ba, nagiging prone sa mga osteoporosis, di ba, ng mga nutrient deficiency kasi kapag kakulangan nutrition, sinisip-sip na nung katawan ng aso yung nutrients nila para ibigay nila doon sa mga puppies nila. Ganun ka martir ang mga nanay, di ba? Kasi syempre, yun ang talagang role nila, nanay sila. Kaya kailangan unahin muna nila yung puppies nila. Pero kung naka-SDN yung aso ninyo, hindi sila magiging martir kasi nakukuha niya lahat ng kailangan nutrients, hindi lang po protein, hindi lang po fats, kundi lahat ng mga calcium, minerals, vitamins na kailangan ng aso ninyo at mga tuta niya, makukuha po niya lahat dito. Pangalawa, make sure na yung aso po ninyo laging may available na water. Okay, water. Anytime na gusto niyo uminom, kailangan meron siyang maiinom. Lalo na kapag merong pinapakain ninyo SDN, kibble, dry kasi ito, mauuhaw yan. Kailangan niyang uminom ng tubig kasi yung milk is mataas ang percentage ng tubig, nauubos kaagad yung tubig ng nanay. And if you want to feed nga SDN, you can feed SDN multiple times a day. Hindi nyo kailangan gawin yung 1 meal a day, kagaya ng tinuturo ko sa mga adult dogs. Pagka lactating kasi, laging gutom yan. Laging kailangan niya magpa-dede. Ayan. So, SDN, you can leave SDN, a little SDN, para pagka natuluan man niya ng tubig o ng laway niya, hindi mapapanis kapag masyadong marami kang nilalagay. Maglagay ka lang ng konti, pagka hindi na naubos, hayaan mo lang na basta dry yung SDN. Huwag niyong hahayaan yung SDN na basa siya kasi prone na yan to fungus, iba pang mga mikrobyo kapag basa na yung SDN, mga 2 hours, hindi na pwedeng ipakain sa aso. Any kibble naman, ganon. So itong SDN, water, and make sure din na walang sakit yung aso ninyo. If you doubt, bakit kaya walang gatas or baka naman may mastitis. Si mastitis na infect na ng bacteria yung dede ng nanay, naninigas na siya, pwede mong kapain yung mga dede ng lactating bitch ninyo
Tapos, tignan nyo kung may matigas. Pag pinisil nyo yung nipple, tapos may lumabas na gatas, madilaw, naku, huwag nyo na painumin sa mga babies yan. Baka po may mastitis na siya, may bacterial infection, mamamatay po yung mga puppies kapag makainom sila ng infected milk, no? Panis na yung milk na yan. Iba, tinitikman nila yung gatas ng nanay. I wouldn't recommend that kasi pwede kayo makakuha dyan ng mga sakit from infected milk, lalo na, no? Meron ako tao dati, ganun ginagawa niya, tigas ng ulo, yun daw ang paraan niya para malaman kung masarap daw yung milk ng aso. Pero I would not recommend it, no? Hindi ko recommended yon. So if your dog is sick, no, kailangan bigyan siya ng karampatang lunas. Bahala na yung veterinary ninyo kung paano i-resolve na nagpapagata siya, tapos baka i-antibiotic siya, baka naman na bigyan lang ng mga antibiotic na safe for nursing dams. Number 4, baka po yung aso po ninyo ay nasa environment na masyadong maraming stress, no? Kapag ka-stress ng aso, mahina ang production ng gatas kasi stress sila. So you have to, halimbawa, manganganak yung aso ninyo or may mga puppies yung aso ninyo, ilabas nyo yan o ilayo ninyo sa mga lugar na may makikita siya nagdadaan ng mga bata sa kalsada o kaya may mga labas-pasok, no, maingay na lugar. Doon siya dapat sa isang lugar sa bahay ninyo or sa kennel ninyo na tahimik at hindi siya naguguluhan ng ibang aso, ibang tao or sasakyan. Pinakamaganda, peace and quiet. Mas maraming gatas ang mapoproduce ng nanay kapag wala siyang stress. Of course din, mga parasites, stress din yan. Dapat bago kayo nag-breed ay inalis niyo muna yung mga parasites ng aso ninyo. Dapat yung deworming niya, vaccinations niya, up to date. Kasi kapag up to date ang vaccinations ng nanay, tapos nabuntis siya, ay mabibigay niya yung antibodies na kailangan ng mga puppies sa colostrum ng gatas niya. Okay, so hindi lang yung nanay yung prinotektahan mo by keeping her vaccines updated, pati yung mga puppies na mapoproduce ninyo, di ba? Mas maganda dahil mas matibay yung mga puppies. Of course, no, kailangan nyo pa rin sundin yung puppy vaccinations and deworming para sigurado yung mga puppies ay mabubuhay. And frequent nursing, yung pag-inom ng pag-inom dun sa mga nipples nung nanay, mas nagsistimulate yon ng hormones na nagpo-produce ng more milk. Di ba? More milk! Sabi ng mga puppies, more milk! So, bigyan nyo lang siya ng pagkakataon na lagi siyang nakakainom yung mga puppies. Mas malakas yon. Sa SDN 42 lang talaga ako naka-witness and witness ng mga clients namin, pag nagpapakain sila ng SDN 42, sumisirit yung gatas. So talagang maganda yung production ng milk kapag ka SDN 42 in particular, ha. Ito talaga, I would recommend it 100%. Walang mas maganda pang dog food na ipapakain ninyo, lalo na sa mga lactating dogs ninyo. Pati na rin sa mga puppies, no? Pag nagsimula na rin silang kumain ng mga solid food, i-SDN 42 nyo kaagad. Makikita nyo ang ganda ng growth ng puppies nyo. Pagdating ng mga 3 weeks, no? Tikim-tikim na yan. Basahin nyo yung SDN, isoak nyo ng mga 10 minutes. Tapos titikim-tikim na yung mga puppies. So gusto nyo, durugin ninyo ng pestle and mortar o kaya blender ninyo. Tapos pagka parang Cerelac na siya, titikim-tikim na yung mga puppies 3 weeks. Pag 4 weeks old na, alisin nyo na yung nanay para hindi na siya masyado ma-stress. At pure SDN na ang ganda ng development ng mga puppies ninyo. Ganyan ang nangyari sa amin sa Manalo Canine sa lahat ng binibreed namin. Ang ganda ng nursing dams namin. Hindi sila nalolosyang kahit na ang daming mga puppies. Tapos, ang ganda ng milk. Hindi nasisira yung balat ng mga aso. Hindi kagaya noon, hindi pa kami nag-SDN. Very common na yung pagka yung nanay, ang daming mga puppies, ay talagang stressed sila, nawawala yung ganda ng katawan, nalolosyang, tapos yung balat mapangit at nagkakaroon ng kung ano-anong mga problema. Pero pati yung mga puppies, dati nung hindi pa kami nag-SDN, daming mga problema ng mga puppies. Kaya mag-SDN kayo, keep your dog safe, no, in a clean and stress-free environment. Lagi siya may tubig. At of course, kung gusto niyo rin gumanda rin yung circulation dun sa mga nipples niya or sa kanyang mammary glands, pwede niyo yung i-gentle massage yung mga teats, no? O kaya lagyan niyo ng parang warm water kung medyo malamig sa lugar ninyo. Yun lang, Doc Abel Manalo po ito. The Vetrepreneur, salamat po at congratulations kung kayo po ay breeder at may mga puppies po kayo. Mabuhay po tayong lahat.